Yan po si Hermes. Yan ang pinakamagaling na kusinera dito sa buong village at buong lang barangay. Sabi niya masarap daw luto dito. Masarap daw luto. Yung mamihan kung saan ka nakita, ano, kumakain ka lang ba daw? Dinala ka daw dati sa ospital at sinasabi parang diagnose ka daw ng... Bipolar. Talagang dapat i-confidential yan. Ako lang po ang nagkamali na umamin ako. Kasi I was thinking, people will understand, but they don't. Reason, mapapaaway ka pa. Kasi may mga tao na, nandiyan ka nakatayo, ganyan ka kalapit. Ay naku, baliw yan. Nagkaroon ng reunion yung Cosme family ng Home Along at guest ka. Oh my God, that was so touching. Pwede namang sila na lang yun, di ba? Pero hindi nila kami pinabayaan. So that was really very touching. As in, nagkaiyakan nga kami doon and all that. Sinong showbiz personality ang naging love life mo? Si Bernie, niyaya ako magpakasal. Sino? Bernardo. Kawawa siya. Nanghihingi lang siya sa mga kapitbahay ng pera, 5, 10, sigarilyo. Saan siya nakikisalang ng pagkain niya. Magluluto siya. Wala siyang gas eh. Kawawa. Minsan, nag-iikot-ikot siya doon, nanghihingi ng tinapay, ulam, binibigyan siya. Ito, linawin mo nga to, Sita. Ba't yung mga balita na nag-drugs ka ba? Isa siya sa nagdagdag kulay sa buhay ng pamilya Cosme sa hit 90s sitcom na Home Along Dariles. Tinagurian din siyang babaeng walang balakang at 3 beses naging konsihal sa lungsod ng Maynila. Ngayon, nakatira siya dito sa Dasmariñas, Cavite. Kumustahin natin si Sita Astals. Tara! Hello! Magandang hapon! Hi, Miss Sita! Pwede ka ba interview tayo? Doon tayo. Sige, lika. Kumustahin natin. Alam niyo kasi marami yung nagtatanong tungkol kay Sita, kumusta na ho siya. Dahil alam niyo naman, nung 1990s, talagang marami ho siyang mga role na ginampanan. At syempre, yung mga fans niya, hinahanap siya. Sita, kumusta ka na ngayon? Kinukumusta ka ng mga taga-hanga mo? Nasa na si Miss Sita Astal? Well, nandito po sa Cavite. Thank you naman at nahanap niyo po ako. Oo nga Bakit? Kasi siyempre, kahit ako, natatandaan ko, siyempre nasa Manila ka, konsehal ka. Bakit ka napagpunta sa Cavite? Mahabang kwento kasi yun. 3 term ka na konsehal. Yes, 3 term akong konsehal. Tapos, You ran for... I ran for vice mayor and I lost to Isko. And then, Mayor Lim was harassing me for a while. Okay, and also because they were stealing a property of my mother in Mindanao. Okay, so yun yung basis ng harassment. Tapos as you know, binansagan na akong baliw and all of this and all of that. Na-hospital ako sa kaka-torture nila sa... And then I was forced to leave Manila. And then I was living in Cleveland Tower. Yun po lahat, nabili na po ng Chinese. You used to live there? I used to live there. From there, because the Chinese bought the whole buildings, ilipat na ako sa Nitro. I've been living there since 2020. Hindi na ako makatulog dito. Oo nga po. Ito ang ginawa nila. All the way here. Tapos the staircase was being built here. Hindi na natapos yung... Ito po ay solar lamps. So, ganyan. Binibilad ko yan dito pag tinatamad akong umakyat sa 3rd floor. And you know why tinatamad ako umakyat sa 3rd floor. Okay. So, yan. I just, by 6 o'clock, as soon as dumilim, iilaw na siya mag-isa. So, anong ginagawa mo ngayon dito sa Cavite? Sa Cavite, wala. I do research. I research on the war and make suggestions on how to approach the war. And then I actually have a book. Okay, I wrote a book. Our Pacific Islands. It commemorates the Philippine Commonwealth. And the Philippine Commonwealth
It's not Luzon, Visayas, and Mindanao, madam. It is the whole Pacific. I espoused here a theory of a mixture of the Big Bang theory and the Genesis theory of creation. And ang gusto ko pong malaman ninyo, ito po, ang Pilipinas. Nakikita niyo yung dilaw na yan. Pero actually, nagkamali ako. Dahil tinanggal ko dito yung Australia at saka yung New Zealand. Pero ang totoo pa na niyan, nung ni-research ko ulit, sakop po natin yan hanggang Antarctica. Lahat yan, pati Australia, ay technically atin. Saan ka kumukuha ng pang daily needs mo? Pangkain, pabayad ng kuryente, tubig, ganun. Eh, yung mga luma pong mga utang-utang sa akin, you know. Ano pinagkakaabala mo sa loob ng bahay niyo? Eh, wala, luto, pahinga, research, Facebook, ano, banjing, Banjing. Ito na, mga neighborhood mo, mga kapitbahay. Yes, ang mga lifesaver ko, kung Wow. wala akong pera, mga nauutang. Talaga? Mga tumutulong. Talaga sino masipag magpautang? Well, Lahat sila. Lahat. kahit sabihin mong 20 pesos daw, kasi sigarilyo. Gano'n. Oo, talaga ba? Kamarites din, kamarites. Kamarites din. Kamarites. Siyempre. Talaga, oo. Ako pa naglilinis din sa bahay niya dyan. Bait naman. Oo, totoo. Ang bait naman ng neighborhood mo. Talaga. At pag nagkailangan siya list, ganito. Ang galing naman. Minsan umiiyak ako. Bakit po? Eh, siyempre, yung wala siya. Talaga naiiyak kayo. Totoo yan. Lagi siya doon sa akin, hating gabi, Liz, gising ka ba? Saan babahan niyo? Eh, nandyan po. Oo, pumupunta siya sa inyo. Oo, sabihin may pira ka dyan, bigyan mo naman ako. Alam ko na walang-wala talaga siya goto siya. But I go to her for cigarettes mainly. Midnight or whatever, kung gising pa Hating sila. gabi, walang oras yan, pumunta talaga siya sa akin. Bait naman. Pinsan, punta sa gate yan, sa mister ko, lumalapit yan. So pa, kung anong kailangan niya, bigyan mo siya. Bait naman ang yung mga neighbor dito. Totoo yan. Nabigla nga ako sa kanya eh. Hindi naman siya ganyan. Ano, galandi si ma'am. Galandi yan. Wala akong masabi dyan. Nabigla lang ako sa kanya na sa kanyang sa katayuan niya, nalungkot siya. Galandi yan, hindi yung madamot. Alam niya kapag walang ang tao, usan na lang siya umaamot. Kaya minsan, para din ako sa kakapitan ko, nakatulong siya sa akin, tinutulungan ko rin siya. Mabait si ma'am. Ayan, oo talaga. Wala akong masabi dyan. Ito po yung isa, broke her hip. She fell right there, okay? Ito pa mga neighbor mo. Ito mga neighbor mo, ano naman sila? Sila was been here forever. Oh. And then Si that's Mami. Mommy over there. And Mami. that's Agnes here. Who, Kilala lahat talaga, oo. At ayan, and Madam. And this is our Madam. madam. Siya ang Madam namin. Siya yung madam. Siya yung aming Madam dito. Ikaw daw ang madam. Naniwala ka dyan kay Ma'am Sita. Siya Ano ang po? nire-respeto Kumus- namin. Ah, talaga? Malagsapon. Kasi nagkonsil sa amin yan sa pamilya. Doon ka dati. Taga-Tondo ako Dati pala taga-Tondo. Pero nung ano siya, nung konsihal siya, Katundo kami. anong masasabi niyo sa kanya? Matalino. Maganda ano niya, patakbo niya noong araw. Kasi mahirap din naman siya. Ayaw yung, di ba, alam mo na yung iba, pag ano, mayaman. Kala mo nagtagpo pa kayo dito? Dito kami nagkita. Small world. Di ba? Sita, imagine mo, constituent mo siya nun. Nung ano, Sita, paano nung last week, mayroon nag-viral na post Na ano po? na ikaw kumakain ka daw sa isang mamihan, tapos meron siyang vlogger na binigyan ka raw ng pera. Kwento mo, ano ba yun? Dinay, hello, kamusta kayo? Yan, servants po. Napapanood namin kayo dati Napadaan siya, nakita niya ako, and decided to vlog me at nangungumusta nga. And because he said niya he was gonna make an episode about me, so he gave me 3,000. Marami pang gastos siya. Naisip ko, kasi nakita ko namin na salamat sa pakipagkwentuhan. Yung mamihan kung saan ka nakita, ano, kumakain ka lang ba doon? Hindi, I happened to be sitting down near the Carinderia actually. And
They saw me, nakipagkwentuhan sa akin, they asked me to eat. Kasi nga, they eat there. Okay. Sila yung kumain doon. So pumupunta ka doon, so usually gabi. Mga what time? Hindi, ahapon po nila ako naabutan dyan. Vlogger. Yes. Ah, ito yung pares. Paresan? Opo. Ah, Sila hala po. Anong paborito mo to? Pares? Ano ba ito? Lugaw. Lugaw na? May laman po. Na? Oh, ayun. Ito, pares. Si Mami. Kumakain pala si Sita dito. Wala ka namang utang kay Ma'am. Wala naman. Wala naman pala eh, di ba? Alam mo, kapag nagpapa-aresto ka ng mga tao kung ano-anong nababalita sa'yo Di ba? All of a sudden, loka-loka ka. Every 7 years nga, loka-loka ako. Bakit naman may mga ganong label sa'yo? Nanggaling po yan nung 2009 and 10, nung ninakaw nga yung lupa ng mami ko sa Mindanao. Yun ang punot dulo. Yung pagnanakaw nila nung lupa ng mami ko, yun, they tortured me for about 2 years and then had me dubbed as insane para hindi ko maklaim yung property. Di ba? Kasi pag binab ka na insane, wala ka ng credibility, di ba? Ang problema, nire-rehash nila yun every kahit na sabihin, sige, na-hospital na ako. Kung meron man akong sakit noon, after 2 months, gumaling na ako. Ito pa, si Tamay sabi, may mga nag-aalala kasi dati raw, may kumalat ka daw litrato na, nilagyan ng parang caption, palaaboy ka na raw, kinakausap mo na daw yung sarili mo. Binabayaran na lang po yan, mga kung sino-sino. Para siraan ka. Ano nga siguro. Kasi that was the same style they used in 2010. Bakit naman nila gagawin kung wala ka naman sa politics na ngayon? They are hoping that my sisters will put me in the hospital again. Dinala ka daw dati sa ospital at sinasabi parang diagnose ka daw ng... Bipolar. Totoo ba yan? Well, that's what they diagnosed me of. Paano yun? Naggamot ka? Gamot lang po. Nagagamot ka ang ganyan? Yeah, because it's not a thinking disorder, ma'am. It's a mood disorder. Okay? So, it's an emotional choo-choo disorder. And kasi ganyan kasimple ang ating psychiatry. If you're hearing voices, it's because you're schizophrenic. Pag natanggal yung voices, it's because you're bipolar. It's ganun ka simplistic ang level ng psychiatry in our country. Umiinom ka pa regularly nung gamot mo. It's a very low dosage. Yung syempre, yung iba, pag may mga mental health sila, issues sa katawan, parang nahihiya sila na sabihin niya, di ba? Ba't ikaw, labi mo, may bipolar ka. Anong gusto mong sabihin sa mga tao na may mga ganyang estado sa buhay and they parang nahihiya sila na aminin kahit sa sarili nila na they have this kind of disorder? Problema kasi, talagang dapat i-confidential yan. Ako lang po ang nagkamali na umamin ako. Kasi I was thinking, people will understand, but they don't. You know? Kasi nga, pag sinabi mong, lagi na lang nandun yun. Any mistake you make, anything, you know, becomes, you're walking down the street. Oh, yan, naglalakad na naman kasi nabaliw na naman. Although, I was hoping my coming out in the open would actually help people to understand that and to more or less cut down on the what they call stigma. Stigma. Okay? Kaya lang hindi rin nangyari. You know what I mean? Kasi ang problema din siguro in Tagalog kasi everything is nakalampsam as baliw. Any mental illness is baliw, right? Whereas yung bipolar is actually an emotional disorder or a mood disorder. It comes with extreme stress or because now once inuman mo ng gamot, you're fine. You're just perfectly normal. So siguro it's the public na dapat mas ma-educate na you have to understand this kung may mga ganito ang isang tao. Minsan mapapaaway ka pa kasi may mga tao na nandiyan ka nakatayo, ganyan ka kalapit. Ay naku, baliw yan. And yet, pag, ano sinabi mo? Pag binalikan mo, wala po kami sinabi. They deny it, you know? So, there are, luckily ko, konti lang naman ang mga ganoon. Pero may mga instances na ganyan, na pati ikaw ay mapipikon talaga, you know what I mean? May nangyari na bang gano'n na kinonfront mo yung nagsabi sa'yo yung gano'n? Oo.
Meron. Sisermonan ko sila na, nakalipas na yon, etc. Ako naman, sagana tagamot, etc. So, naka-recover naman din ako sa ganoon. Kawawa siya. Nangihingi lang siya sa mga kapitbahay ng pera. 5, 10, sigarilyo. Saan nakikisalang ng pagkain niya. Magluluto siya. Wala siyang gas eh. Kawawa. Minsan, nag-iikot-ikot siya doon, nangihingi ng tinapay, ulam, binibigyan siya. Madali siyang mainis, mainitin ang ulo niya minsan. Minsan, kahit hindi mo nagagalit na lang bigla. Kaya inuunawa na lang siya ng mga kapitbahay, hindi siya pinapatulan. Bilang kapitbahay, masasabi ko na mabait, saka marunong siya makisama. Yun nga, yung buhay niya ngayon, medyo hirap siya. Minsan, nangihingi na lang siya ng pagkain. Meron akong tindahan dito, nabili siya sa akin, pero mas marami utang kaysa bili. Pero okay lang yan. Kung sino yung makita niya, hihinga niya ng pera para may pambili siya ng pagkain. Sinabihan ko nga siya huwag ka naman manigarilyo. Yung binibili mo na sigarilyo, isave mo na lang para sa pagkain mo. Medyo may katigasan na ulo, talaga malakas manigarilyo. Siguro yun na lang ang nagiging libangan, para hindi siya masyadong mag-isip. Siya rito ay kilala halos ng lahat dahil siya ay nakikitang palakad-lakad. At siya ay na-observe namin minsan nagsasalita na siya lang yung mag-isa. Parang laging may kinakausap. Siya ay napunta rito sa financial. Nangihiram pero minsan ibinabalik niya rin pag nangutang siya. About sa kanyang kondisyon, hindi siya nagpapacheck up dito. Sa nakikita namin sa kanya, dapat ay atin siyang magamot. Pero dapat willing siya, yung pasyente. At ang aming barangay at ang health center ay willing na siya ay samahan. At para magamot, kung ano man yung dapat na magamot sa kanya. Siguro, di ba matino naman din siyang kausap, iano natin sa kanya na para sa kanya rin yon. Ay, may ka ba? Manas? Or you're wearing socks? Ano ba yan? Pang-compression ba yan? No, ma'am. I'm wearing the socks so that the chemicals do not enter through my feet because they enter through the feet. That's why I'm wearing socks. And also because I'm in rubber shoes, so I wear socks. Wala ka namang yung parang But tawag na yung ito po, edema, probably from eating too much salty Bicol food. Express. Salty food. Yeah. Pero Sonia, hindi naman. Pero nasasanggal ko natatanggal po yan. siya. Meron po akong spray also. I call the Attack Saver sprayer. Okay. And it actually removes that. It's just that I haven't taken it lately. Kailan ka ba kumain ng Bicol Express? Nung isang araw ko. So, kaya parang manas, parang maga. Parang hindi naman painful. Hindi naman po. Hindi ko lang Nothing to nagam. worry about that? No, ma'am. Kasi I have a sprayer that will actually remove that. And if let's say, kasi ang kasama nito is kidney malfunction. Yeah. Your kidneys okay? My kidneys are okay because of that sprayer. Kasi I had this on and off since I was 55. Talaga? Yes. Anong tawag dyan sa na yan? Yung swelling, ang tawag nila dyan ay edema. That's pagka kumain ka ng maalat, Maalat, mga oily food. Yan po si Hermes. Yan ang pinakamagaling na kusinera dito sa buong village, buong lang barangay. Hermes. Tisay na tisay yan. Ang bagyan ng boy. Wow! Nagluluto na kayo. Ano paborito mo dito, Sita? Ano gusto mo dyan? Lahat! Ayan, namagapaan dahil daw sa Bicol Express. Yan, Bicol Express. Favorite niya yan. Number 1 ng mundo. Madalas siya kumain sa inyo dito? Oo. Talaga ba? Araw-araw? Hindi naman, minsan na lipat yan. Sabi niya masarap daw luto dito. Masarap daw luto. Pabayaan at Pero si Hermes hindi ako pinapabayaan dito. Pagkain. Para pala Lipit naman, na ano ka talaga talaga ako din? dito. Ako Para lahat umutang ng kabarangay mo talagang inaalagaan ka, no? kasi kilala yan dito. Kamusta yung yung mga may communication mo with your 3 half
Sister, brother? Nagko-communicate naman. Nasaan sila ngayon? Sa States. Kumusta yung relationship mo with them? Okay naman po. Okay naman. Pag nagkakausap kayo, usually, anong mga napapag-usapan nyo? Wala akong kumusta. The usual, when you sitting there, is there a problem there, States? There's inflation here, ganito kanina. May lahi ba kayo? Ano lahi niyo? Espanyol? Ano ba? Argentina? Argentinian of Spanish descent po. Sinong kaninong side? Father, mother? Father po. Your father is Argentinian? Yes, ma'am. And yung mother mo ang Pilipina? Yes. That's why your features Argentinian beauty. Wala ka bang planong bumalik sa showbiz? Sa ngayon po, wala man akong pero sa Home Alone, kinukuha naman ako kung matuloy sila doon sa kanilang binabalak na series. By the way, our movie is coming out. Okay, it's the movie of the kids. Guest lang naman ako doon. Nagkaroon ng reunion yung Cosme family ng Home Alone at guest ka. Oh my God, that was so touching. And that was really appreciated by me that the kids remembered. Pwede namang sila-sila na lang yun, di ba? Kasi sila-sila din naman ang close talaga. Pero hindi nila kami pinabayaan. So that was really very touching. As in, nagkaiyakan nga kami doon and all that. So it was just really good, especially the first time. I was happy that they still cared about us. You know what I mean? Like us who were no longer in showbiz, and that we were just a part of the show, di ba? For a while. Kasi ang show naman talaga was about the Cosmic Kids, right? Family. So, yun, na-miss lang namin dun si Tito Bernie. Yung sa yung sa Home Along the Riles, siyempre kilala yung role mo doon as si Larry, di ba? Kumusta? Ano yung mga hindi mo malilimutang doon sa Home Along the Riles? Generally, masaya po kami. Sa kwento-kwento, chismis, the usual. Paano napunta sa'yo yung role na Hillary? Pinili po ako ni Mr. M for that particular. The very first sitcom I ever had was Mana. Okay? And he pulled me out of that show and then put me in Home Alone. Kasi at that time, sabi nga, they bumped into Tito Dolphy in the States. Okay. And Tito Dolphy nga was there for a long time, di ba? So, they had problems because of people, yung intriga nga, sunod-sunod about Tim and Jaja and all of that. So, sabi nga ni Mr. M, we gave him a contract, yes, but we want the show to be good. So, we're getting the best of our actors and comedians here, our character actors, because we want the show to be good. Even if the people are still reluctant about accepting Tito Dolphy or not, the show will be hopefully good enough to stand on its own. You know what I mean? Regardless of how the people feel. And nag-hit naman siya from first day na nag-airing, nag-number 2, and then number 1 na siya all the way. Yes. So, Ano yung hindi mo malilimutang eksena or experience mo kasama si Comedy King Dolphy? well, hindi ko makakalimutan yung kwento niya nga sa akin, yung mga dinaanan nila ni Jaja doon sa Amerika. There was a point, he was already telling Jaja, iwanan mo ako, wala ako na makukuha sa akin, ganito, ganyan. You know, kasi nga, unemployed niya siya for several years at that time. And sabi niya, she stood by me. She refused to leave. Sabi nga gano'n ni Tito Dolphy. That's why I love her so much. Yung mga gano'n. Yung isa yun sa mga pinaka-memorable sa akin. Talaga? Ano sa'yo nun? Napaka-touching sa akin yung kanilang love story na umabot sa gano'n. You know what I mean? Kung nabigyan ka ba ng chance na magkaroon ng love life, gusto mo ba gano'n? Love life mo? Marami po akong love life. Talaga ba? Kung sa love life sige, sa love life tayo. Sinong showbiz personality ang naging love life mo? Si Bernie, niyaya ako magpakasal. Sino? Bernardo. Talaga? Ay, ano sabi mo? Nung niyaya ka magpakasal, ano sabi mo sa kanya? Let me think about it. Diyos ko, Niyaya ka dalawa kaming bakla na magsasama. Diyos ko, Ano sabi mo? Ano sagot mo sa kanya? Wag na muna. Tayo ay... Kasi mag-best friend kami ni Bernie. Yun nga, nung sinabi sa'yo na magpakasal,
Hindi ka nagbibiro lang? Hindi, kasi at that time, matandaan na rin kami pareho. Lalo na siya, ganyan. Nasa States na siya at that time. Okay. All this. Pero nagkaroon ka ng boyfriend. Oo naman po. May kalipin din naman po ako ng mga 10 taon. Na Espanyol po siya. Espanyol. Aba, ke ora. Ke ora, ganyan, no? Ayaw mo nang lang ng parang may kasama ka talaga sa buhay, gano'n? Or talaga lang mataas yung standard mo? Ang feeling ko lang naman, marriage is for children. So since wala din naman tayong children, I don't see the need to get married. Hindi ba? Kasi wala akong anak o person na may tagana. Yung hindi na kita masyadong gusto na entertainin pa kita dyan lang gano'n. If I see the person has the slightest or is losing interest in me, I am the first one to go. Okay. So I'm that kind of a person, I don't want to hang on to these things of Ito, linawin mo nga to, Sita. Ba't yung mga balita na nag-drugs ka ba? Hindi naman po. Uy, ba't may mga ganong lumabas na mga balita? Saan ang galing yan? Yun po ay lumalabas na balita. Basta election, yun, biglang Bakit naman may nila mayroong grupo na lalabas yung ganong na balita? maglalabas ng ganong... Bakit nila iano na nalulung ka sa droga, nag-drugs ka? Bakit? Anong basis nung kanilang mga ganong ipapalabas na balita against you? Ang sabi ng isang tauhan nila, Oo. kasi ma'am, ikaw ay nakita na nung binuksan mo yung pinto, lumabas yung usok sa kotse mo. So ikaw ay pinagsuspetsang mag-drugs. Sabi ko, ka pala. Kasi ang drugs, hinihit-hit. Okay? Yung nakita mong usok, sigarilyo yun. So ganun ka dirty ang politics minsan sa Maynila. Kasi if they can't find anything to throw at you, they will start throwing drugs and things like this. Meron ba nangyari na yung sinabi sa'yo is below the belt at nag-ano sa'yo para ayoko na, tapos na ayoko na ng politics? Meron mga below the belt, pero it wasn't enough to make me quit. Yung tulad nung yung isang konsehal doon sa Maynila noon, nagpa-meeting pa ng mga chairman. Sa gitna ng meeting niya ng mga chairman, sinabi niya, "Oy, yung si Taas-Taas, huwag niyo iboboto yung si Taas-Taas at walang panty yun." Okay, and that at that time offended me. Okay, kasi these things you not throw against another man. Why are you going to throw it at me? Bakit naman And gano'n who ng... told you I have no underwear? Yes. And what are you doing looking at my underwear or looking for my underwear? Di ba? I mean, yung logic ng gano'n, hindi ko matay. So yun, inaway ko yun. Anyway, paano ka naman napasok sa politika from showbiz to politics? Meron pong isang konsehal na nakaguest ko sa Show? Pillow Talk tayo or something na talk show. Siyempre, on the set, may kwento, ganyan. Oo. Sabi niya, konsehal siya ng Manila, etc. Ay, tiga Manila din ako. Sabi mo? You can do this, you can do this. Why don't you run, sabi niya sa akin, kasi next year, maraming bakante sa 5th District. Oh. Maraming graduate. And then, he recommended me nga to join the party of Mayor Atienza. And then you won 3 terms ka. Yes. Ano naman yung pinaka maganda mo nagawa as a councilor of Manila? I have 3 legacy projects. One of them was my book, the Millennium Compilation of City Ordinances, where I compiled everything into an index. All the ordinances from 1901 up to the year 2000. And it was arranged in an easy-to-read index. I made the first CD with searchable engine. So you could actually search for your ordinance by title. And then my second legacy project was the opening of Sabel Rojas. That's the last kilometer avenue. Doon sa may border ng Makati. Diyos ko, man, padugo ang buksan yun. Hindi mo lang talaga lubos maisip. Kaya yung sama ng loob ko na hindi binigay yung reimbursement ko. Okay. Diyos ko, dahil... Okay, third Anyway, project mo. Third. And then, nandun din yung first kilometer reclamation ng Baseco. Nung nakita nilang halos nag-unanimous yung buong Baseco, na sa boto sa akin, pumasok na sila GMA at sila na nag-reclaim. But that's okay kasi malakihan na po yun. So, tama lang na sila na doon. I tried to run again noong 2016 as a congressman. Kasi ang threat nga sa akin ng grupo ni Mayor Lynn,
is huwag ka nang tatakbo sa Maynila ever. So, tumakbo naman ako ng Party congressman ng party list, di ba? Kasi kahit pa paano, metro-wide yun and actually nationwide. Teka, si Isko, siya mayor ngayon ng Maynila. What can you say about the politics in Manila? Well, one thing I can say is there are too many fires in Manila. I cannot really comment, ma'am, kasi while we were all one happy group before, he ran for president. He chose to run for president, so sinuportahan siya. But unfortunately, he lost. Okay. And then yung usapan was, he would run for the Senate. And instead, kinalaban niya si Honey. And naghati ngayon lahat ng tao sa City Hall. Tulad yung maraming mga close natin. Eh ngayon, he's not even the same person. It's different. He's got a lot of hate. He's got a lot of anger. And not only sa mga dati niyang kasama, but I think para na rin sa mga tao kasi he lost even in Manila. You know what I mean? So he sensed that, and well, I don't blame him. Kaya lang nga, if he lost, it was because people felt he ran too early. Kung meron kang namimiss sa showbiz, ano yun? Yung work itself, I think. Ang maganda kasi sa showbiz, at least lalo na within the production, everybody's more or less like really very professional and like family, exactly. So, everybody's kind to each other. Sa politics, may namimiss ka ba? Sa politics, yung mga proyekto namin namimiss ko. Pati I would miss going around the district. So, anong gusto mong mensahe sa mga makakapanood dito? My mental health is fine, okay? And emotionally, I think pretty okay considering all the harassment I'm going through. At meron akong mga gustong sabot sa bunutan pero hindi tinitiis ko na lang. At siguro that's life. But ang gusto ko actually na ilaban ninyo yung Pilipinas. Thank you, Sita. Thank you so po, much. Miss Susan. Thank you so much. Thank you for interviewing me, taking the time to come all the way here. Yeah. My God. You're something else also. And you're actually a better journalist than I expected. Thank you. So I am very impressed. Thank you. I like the way you speak. I like the way you carry your interview and all this. So, and I trust by everyday safe hands with you. Thank you. Sisikapin namin dito sa aming barangay at sa health center na mapaunawa kay Ma'am Sitas ang kanyang kalagayan na dapat siya ay magamot at mabigyang lunas yung kanyang nararamdaman sa ngayon. Sa abot ng aming makakaya. Kung gusto mo ng mga malaman ng mga interview at kwento, kay Susan tayo! Para updated sa latest video ng Kay Susan Tayo Vlogs, mag-subscribe lang sa GMA Public Affairs YouTube channel.